Susubukan na natin itong Sony Xperia Z Ultra na natatanging waterproof phablet in the market. Sige nga, Sony Xperia Z Ultra, ikaw naman ang magpasikat sa amin. Magpabasa sa amin. Sabi ni Pancho, di na talaga selfie. Doon napahawak din natin sa Xperia Z Ultra. Dapat selfie! Pati itong si Abby, di na nagpaawat sa kanyang pagsiselfie. Okay, subukan natin iluglup yan sa tubig. Sigurado mo ba kayo? Yan daw ang patutunayan sa atin itong Sony Xperia Z Ultra. At dito sa wave pool natin susubukan ang galing niyan. Sige nga! Okay pa rin siya kahit tinubog mo sa tubig niya. Kahit iwanan mo lang siya sa ilalim ng tubig. Working pa rin. Si Pancho, nagsasolo na sa kanyang Sony Xperia Z Ultra. Tingnan na niya pindutin, hindi na ginawa sensitive. Ito talaga safety. Underwater. Itong sina Abby at Bon, sinubukan na agad ang camera feature nitong phablet. Siyempre, mahirap po mag-picture kasi may mga wave. Pero maganda po yung resolution. Tignan ko. Tablet. Kasi lagi silang 2 hands eh. Oo, dito. Kaya ng 1 hands. Meron silang feature na pag left-handed ka, mag-a-adjust. Pero hindi siya gano'n ka-handy. Mga sa akin, okay to. All in all, okay. Kung free po manood ng movie, kahit nasa lalim ka ng tubig, so pop na pop pa rin siya. Hanip naman yan. Watching movie underwater? Hindi ka nga lang pwedeng mag-popcorn. Sige nga, tignan ko ang tibay ng Sony Xperia Z Ultra na ito, Aber. I give you! Ay, sasagay ko! Ano, ulit ka pa? Ha? Buhay pa! Yeah! Tulad ng ibang phablets, marami ring applications ang Sony Xperia Z Ultra. Pero ang bagong ipinagmamalaki raw nito, coated na ito with an anti-scratch film. Kaya naman pwedeng gamiting stylus ang lapis. At kung trip mo ring mag-gaming while swimming dahil adik na adik ka na sa games na nilalaro mo, pwede rin. Kung gusto mong magkaroon ng Sony Xperia Z Ultra, mag-ipon na ng 31,990 pesos. Tapos na ang pag-review sa ating mga waterproof na mga gadgets. Final verdict sa pag-break lang. Pop! Ilublog yan! Ilublog! Yeah! Yeah!